Madlang people! Ay, hindi pala madlang people. Mga kasabong pala. Hello, hello, hello. What's up mga kasabong? Ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Sabong Pinas. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. So yun, nandito na naman po ang Sabong Pinas para hatiran kayo ng mga inputs, ng tips, ng mga guidelines or what. Sundin or hindi sundin, okay lang po. Basta, dapat nakasubscribe ka at syempre, huwag intindi ito, pilipit ang dila nito. syempre, don't forget to hit the bell button para maging updated ka sa mga darating at bagong pasok natin mga video. Okay, start na tayo mga kasabong. Bit ang dumi dito, boy. Ayan, sinasabi ko na sa'yo, anak naman ng teteng. O, bit ang dumi-dumi pa rin dito. Lagi ko na kayo sinasabihan, ha? Wala nga mo nang kakain hanggang di ko pa nagagawa yung mga pinagagawa dito. Idol, nakaplay ito ha. Ay, nakaplay ba yan? Boy, kain ka muna, ha? Sige, nagsahing na ako dyan. Ako na rin hindi na maglilinis dito. Magbait-bait kita, kilala kita. Magbablog lang ako, ha? So, mga kasabong, pasensya na. Kita nyo naman, mabait talaga ako sa mga tao dito, sa mga ano dito. Bullshit. Ilaga ko sila, ako nalang gagawa ng mga ginagawa nila. Mapakain lang talaga sila, kita nyo naman. Diba? Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Game, tata tayo. Mga kasabong, ang pag-uusapan natin dito is yung health ng ating mga manok at syempre yung pangangatawan nila. Kung paano at yung pattern ng aming pagpapabuka at pagpapabulto ng katawan. Dahil mga kasabong, importante po na dapat bulto ang katawan ng ating stag, bull stag, or cock. Dahil mga kasabong, dito nang gagaling yung kanilang power. Syempre, mga kasabong, kung meron kang manok na payat, tapos maganda siya pumalo, testingin mo medyo pabultuhin siya, baka mas malakas siyang papalo dahil meron talagang ganun eh. May mga potential talaga na manok na kahit anong katawan nila is pumapalo talaga sila ng malakas. Diba? Pero iba talaga yung mga kasabong na pag stags pa lang, bulto na yung katawan nila. Importante kasi talaga yung katawan nila eh. Kasi yun talaga importante talaga yun. Dahil mga kasabong, kung halimbawa, kak na siya, bull stag na siya, tsaka pa lang natin siya palalakihin. Minsan nakikita natin hindi siya komportable sa ganung ano eh. Kasi nasanay siya ng payat lang yung katawan niya. Tapos wala na, hanggang doon na lang yung energy niya, hanggang doon na lang yung palo niya. Tapos pagka pinataba naman natin, tsaka natin makikita parang bumulok siya. Kasi hindi siya hindi siya compatible sa ganung katawan eh. So ang gagawin natin mga kasabong, sanayin natin na yung mga manok natin is nasa cordings pa lang. Mine-maintain natin yung katawan nila na healthy sila, na bulto sila. Paano ba? Mag-start tayo mga kasabong sa feeds. Mga kasabong, yung feeds namin dito na pang maintenance is yung Enermax. Enermax mga kasabong, highly recommended ko yan dahil talagang stags pa lang, bumibigay na sila, ganda na nilang pumalo, tapos yung katawan nila is talagang napapabulto ng Enermax. Warhawk po to, Warhawk. So yung mga kasabong, importante din na alam natin kung bago o luma yung binibigay natin manok. Manok. Payaka, no? Yung patuka. Siyempre mga kasabong pag tinignan natin, amoy natin, mga kasabong, alam natin yung amoy ng patuka na luma na or bago. Sa amoy pa lang mga kasabong, malalaman yan. Kasi pag nalaman nyo, pag bago, amoy patuka lang. Pero pagka may naamoy tayong, alam nyo na, hindi maganda, hindi ka nais-nais, mga kasabong, palit tayo ng binibilan natin na patuka kasi nag-i-stack sila, hindi masyadong mabilis yung out ng feeds nila, kaya na-stack doon, lumuluma. So mga kasabong, importante po na dapat bago. At syempre mga kasabong, tips lang din, doon sa Enermax kasi inaalis namin yung gabok, sinasala po namin yan. Pagkasala, yun, iipunin namin kasi may mga gabok-gabok po yan eh. May mga, ano mo yung mga pulbos-pulbos na nadudurog yun pagka sa lalagyan eh. So pagka nadurog yun, magkakaroon siya ng pulbo-pulbo. Yung pangit din sa manok yun, kaya dapat tipagan natin na sinasala po natin yun. Importante yun mga kasabong. Mga kasabong, kami dito kasi may routine ng pagpapatuka eh, umaga at hapon. Diba? Mga kasabong yung sa amin kasi, sa umaga, itcha lang namin siya sa may damuhan. Yes, sa may mga damuhan po. Dahil mga kasabong, way na rin nila yun para ma-exercise sila. Dahil mga kasabong, itong ganitong nasa cord lang, wala silang ginagawa, hindi sila na-exercise. Weekly naman, na-sparring namin yan, pero mas maganda talaga sa umaga, habang natuka sila, nag-exercise sila, yun yung pinakakaykay nila. So yung mga kasabong, nagiging pattern namin yun eh. So sa hapon, mga kasabong, sa hapon, make sure na sa claypat na. Sa claypat na po tayo or sa patukaan na po tayo magpapatuka. Dahil mga kasabong, ang ginagawa po namin dyan, kaya
namin nilalagay sa patukaan is pag sa lupa pa din, mga kasabong, meron silang hindi makikita, mapapanis yun. Pag napanis yun, mga kasabong, pag gising nila sa umaga, makikita nila yun. Tutukain. Diba? Pag nakatuka, mga kasabong, ito, tandaan po natin ha, pag nakatuka, mga kasabong, yung ating manok ng napanis na patuka, yan yung dahilan kung bakit hindi sila matutunawan, kung bakit mapapasok ng mga bakterya yung katawan ng ating manok. Siyempre, mga kasabong, yung sa umaga po, depende po sa lokasyon na ito ay depende sa lokasyon. Kung ang lokasyon nyo naman mga may damuhan, pwede po na sa umaga tayo magbigay is nakakikay po sila. Pero kung wala naman po damuhan at sa lupa lang din, wag na po mga kasabong dahil yung patuka, dedirekta siya sa lupa. Pagka dumirekta siya sa lupa, madudumahin yung patuka. Useless mga kasabong. Nag-exercise nga sila, napasok naman yung ating manok ng bakterya. Pero syempre mga kasabong, kaya po namin ginagawa dito, pagka madamo po talaga siya yung area niya, madamo, nilalagay po namin dyan. Pagkalagay po namin dyan, ayun, kakaykay na sila. Pagkakaykay nila, na-exercise po sila. Ayun mga kasabong, yung way namin ng pagbibigay ng feeds umaga at saka hapon. Mga kasabong, importante din po na sa hapon, kahit tayo ay nagbibigay ng patuka sa clay pot, is wawalisin pa din po natin yung paligid dahil mga kasabong, kahit nasa clay pot po yan, nalalaglag po yan. Tapos kinabukasan, pagka mas nauna po sa atin sila gumising, naghahanap na po yan ng matutuka na naman po nila yung napanis. Ayun mga kasabong, magkakasakit tapos hindi sila matutunawan. Ang hirap po niyan, magkakasakit sila, papayat na naman ang ating manok. So ayun mga kasabong, importante po, winawalisan talaga yung area. So ngayon, hapon pa lang, ayan, wawalisan na po yan ng ating kasama dito. Mga kasabong, importante din po talaga sa atin na dapat nag-i-inject po tayo at least every 2 weeks. Mga kasabong, nag-i-inject po tayo, B-complex mga kasabong, marami pong klase yan. Bellamil, Complexor, Bexan, at marami pang iba mga kasabong. Punta lang tayo sa poultry supply, sabihin lang po natin, B-complex yan mga kasabong, maganda pong pa-maintenance yan. Every 2 weeks, mga kasabong, importante, nag-i-inject po tayo sa kanila para suporta din sa kanilang katawan at syempre, vitamina din mga kasabong. Pero syempre mga kasabong, tayo ay nag-i-inject ng B-complex. Dapat nagpupurga din po tayo mga kasabong. Pero, take note mga kasabong nga, una po ang pagpupurga bago po natin i-injectan ng mga B-complex na yan, ng mga vitamina na yan. Dahil mga kasabong, uunahin po natin tanggalin yung mga bulati sa katawan yan para hindi na nila maagaw yung vitamina na ibibigay po natin sa ating mga manok. Syempre mga kasabong, ang gagawin natin, pagkapurga, the following day or kinabukasan, injekan po natin ng B-complex. Yun mga kasabong, importante po na napupurga po natin sila. Dahil mga kasabong, pag hindi po natin napupurga, may kaagaw po sila sa mga yung binibigyan po natin ng pagkain, binibigyan po natin ng vitamina, hindi naman po natin pinupurga is mga kasabong nagbibreed po tayo ng bulate sa katawan ng ating mga manok. Kaya dahilan kung bakit hindi sila tumataba. So yun mga kasabong, yung pa ang idadagdag po natin. Dapat every month, at least every month mga kasabong ha. Baka magreklamo kayo sa dami na naman ginagawa yan, mga kasabong. Dapat po talaga maalaga tayo sa ating mga manok. Ayun nga po, tutuloy ko na. Mga kasabong, every month, dapat naliligo po sila. Dapat pinapaliguan po natin ang ating mga manok. Bakit mga kasabong? Dahil, siyempre tayo mga tao may kuto eh. Pag tayo may mga kuto, hirap tayo matulog. Sila din, mga kasabong. Pagka may red mites yan, pagka may mga hanep yan, mga kasabong, hirap sila matulog, mapupuyat sila, tapos mangangate. Tapos, ayan, may stress sa manok, magkakasakit ang manok, malalapit pa sila sa anemia. Mga kasabong, importante yung mga binabahagi namin dito dahil ito ay kung hindi nyo man sundin, bahala kayo. Kung sundin nyo, mas maganda. Mga kasabong, makikita nyo yung progress ng pattern. Pagka nagawa po natin yung mga sinabi ko, konti lang po yan mga kasabong. Napaka-simple lang at napaka-common. Tapos, mga kasabong, kaya din tayo ay ligaw dahil hindi natin alam yung pattern. So yun mga kasabong, balikan nyo lang tong video na to pagka mag-aalaga kayo ng manok, pagka meron kayo mine-maintain na manok. Ayan mga kasabong, gaganda po yung katawan nila. Paano nga ba sumali? Napakasimple lang mga kasabong, pero syempre dapat nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Then after nun, ikakopy mo yung link ng episode na to, tapos ipopost mo sa wall mo. Pag na-post mo yun sa wall mo, at kahit anong description, ikaw nang bahala mag-description, screenshot mo yon. Pagka-screenshot mo, pumunta ka sa page ng EG Pichong Game Farm at i-comment mo sa picture na to.
Ayan. Pag na-comment mo na dyan sa picture na to, kasali ka na. Comment po hindi po message. Iko-comment nyo po. Pag na-comment mo na, ilagay mo lang, I want El Gamma Gray. Ayan. Meron ka ng chance na manalo ng El Gamma Gray na broodstag. So yun mga kasabong. Pero hindi po ito yun dahil ko ay kay Elbares na. Ganito lang yung itsura niya. Nandun kasi sa ranging pa eh. Ang draw po nito sa May 31. May 31 po idodraw at ililista po natin yung lahat na magko-comment doon para tayo ay maging fair sa lahat. So yun, yan mga kasabong malikot. So yun mga kasabong, yung lahat po na magko-comment doon, ayan, kasali na po kayo lahat. So yun mga kasabong, ano pang inintay nyo? Sumali na kayo! So yun mga kasabong, ito, may hawa ko dito na AA Whites to. Kita nyo mga kasabong, hibo pa lang, kita nyo. Bulto na yung katawan niya. So gawin lang natin yung mga pattern na sinabi ko mga kasabong, hindi po ako nagkakamali dyan. Na iyan po ay maganda at nakakatulong sa ating mga alaga manok. Ito mga stag pa lang to mga kasabong, pero pinabulto na namin dahil mga kasabong pagdating ng conditioning day, ito, pag tinraining namin to, handa na sila. Kasi meron silang panlaban sa sa stress nila kasi may stress to habang tinitraining. Kaya maganda yung katawan nila, handang-handa sila para lumaban. Mga kasabong, itong sa AGP yung mga kasabong, kaya po kami nagbibigay ng tips. Hindi po kami laging sure na panalo. Ito po ay sinasabi lang natin, pero dahil iba yung may alam, iba yung nakahanda, at mga kasabong sabihin man natin na hindi swertehin ngayon, baka bukas, di ba mga kasabong? Kaya dadating yung panahon mga kasabong, makikita niya ako sa ruweda. Pag nakita nyo natalo nga kay manok, huwag nyo akong tawanan dahil hindi pa tapos ang laban. Tama yung mga kasabong, dahil sa pagmamanok, hindi lagi tayong panalo, hindi lagi tayong talo. Pero mga kasabong, iba yung mahal mo yung ginagawa mo, iba yung may dedication ka sa ginagawa mo. So yun mga kasabong, napakasimple lang nung binigay kong tips ngayon. Sundin lang po natin, at kung hindi natin susundin, okay lang po yan. Mga kasabong, yung binigay kong tips is para lang sa mga tao, syempre, na wala pang guidelines sa pagpapabuka ng kanilang mga manok. At kung ikaw naman ay may pattern na, okay po yan, good po sa'yo yan, gawin po natin yan. At kung wala naman po tayong pattern, ayan, makakatulong yan sa'yo mga kasabong. At syempre, i-share mo din sa tropa mo. Kung hindi mo may share, video ko nalang share mo. Gusto mo lang makalamang eh. Mga kasabong, huwag nyo kalimutang i-like. Syempre maraming salamat mga kasabong sa pagsuporta nyo. At kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas. I love you all guys.